Senator Kiko. Maliwanag. Maliwanag hanggang sa ngayon, untouchables ang mga ito. Kaya kawawa ang ating mga magsasaka at mangingisda. Pumapasok dito, binabaha ng mga... Ngayon, may report sa akin na ang carrots ay smuggled galing China ay bumabaha na naman dyan sa Baguio. Kawawa at Benguet. Kawawa ang ating mga Farmers. magsasaka. Kaya sabi ko nga, lalabanan natin ito dahil ito ang dahilan bakit pabagsak ng pabagsak ang ating output sa produkto ng agrikultura at tumataas ang presyo ng pagkain dahil kasama dyan yung smuggling na pinapatay ang lokal na produksyon natin. Itong contempt ninyong customs broker, Senator Kiko, dalawa yata, tatlo ito, di ba nagsasalita kung sino ang may-ari ng kontrabandong inayos nila? Well, yun din ang sinabi namin sa kanila. Ayaw namin kayong ikulong. Ang gusto lang natin mangyari rito ay sino ang nasa likod ninyo. Yan, At kung handa kayong magsabi ng totoo, pwede natin i-rekomenda kayo bilang state witness at bibigyan ng proteksyon. So baka sakali sa ilang mga araw magbago mga isip nila at magsabi na ng totoo. At anytime, pwede silang pakawalan at nararapat lang pakawalan ng Senado. Pero nasa sa kanila ang pagsabi ng totoo dahil maliwanag ayaw nilang sagutin yung aming katanungan. Sino? Saan ka nakakita? Hindi daw nila kilala. Carlos lang daw ang pangalan na nakatambay lang daw doon sa may port area. Nilapitan sila, pinapirmahan sila ng halagang 40 million pero hindi nila kilala. Iisa yung storya, iisa yung kwento, para kanga scripted. Kaya we felt it best. We don't want to do this. We want the truth. At ang hiling natin sa kanila magsabi na ng totoo. Ayan, so kailangan natin ng batas dyan, Senator Kiko. Sabi nga natin, dapat alam ng customs kung sino ang importer, sino may-ari, anong address niya, baka mamaya kung ano-ano address yan. At sa batas ngayon, broker, may-ari ng warehouse, may-ari ng truck, lahat yan pwedeng sampahan ng non-bailable na kaso ng economic sabotage ng agriculture products. Kaya may ngipin yung batas Walang ngipin, bungi-bungi. Bungal yung mga nag-e-enforce ng batas, nakakainit ng ulo. Kaya nga yun ang ating naging posisyon dyan. Tsaka saan ka nakakita? Sa 123 na kaso mula 2021 hanggang 2025. 4 lang ang nasampahan. Wow. Pero wala pa rin non-bailable na nasampahan ng kaso. Wala pang nakakulong. Tapos yung kalahati ng mga na-dismiss, kulang ang documentary evidence. Hindi binibigay yung ebidensya ng BOC. Kaya pinatawag ko at pinasamitin namin lahat ng mga pangalan ng BOC, lahat ng mga pangalan ng DOJ na humawak ng mga kasong na-dismiss. Dahil gusto nating ipaliwanag nila bakit hindi nyo binigay yung dokumento na kinakailangan, yung original o kaya certified copies ng original ng dokumento para umusad ang kaso at hindi ma-dismiss. So yung sabwatan, nakikita natin at hindi tayo papayag na gano'n na lang.